Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. I am a miracle of God. I am a walking miracle of God. Sa buhay, madami tayong pagsubok. Meron ka bang pinagdadaanan ngayon na sa tingin mo ay wala ng katapusan at walang solusyon? Ang kwento natin ngayon ay isa sa mga tumatak sa aking isipan. Panoorin at ma-inspire sa ating storya ngayon. Ating tungayan ang kwento ni Connie Reyes para sa ating Lenten series dito lang po sa ating YouTube channel. Alam mo bang nagkaroon ng sakit sa cancer si Connie Reyes? Ang kwento ng kanyang buhay ay isa sa mga kwentong narinig ko na hindi ko malilimutan. Patunay na ang Panginoon natin ay hindi natutulog at laging handang tumulong. Ang totoong pangalan ni Connie ay Constancia Angeline Reyes Nubla. Siya ay 69 years old at ipinanganak ng May 27, 1954 sa Maynila. Nagkaroon naman ng 3 anak si Connie at isa sa kanila ay ang mayor nga ng Pasig City ngayon na si Mayor Vico Soto na anak niya kay Vic Soto. Si Connie ay kilala at sikat na artista at producer. Naging host din siya ng taong 1980 sa Itbulaga at may mga award na natanggap. Tumatak din ang mga role niya sa mga family-oriented TV dramas katulad ng 100 Days to Heaven, Nathaniel, at My Dear Heart. Isa nga din sa pinakasikat na series ay ang Connie Reyes on Camera. Nagustuhan din ng publiko ang kanyang naging papel sa sikat na palabas na Four Sisters and a Wedding. Born Again ang relihiyon ni Connie at mapapanood siya sa 700 Club Asia. Isang programa sa TV na nagbabahagi ng totoong kwento ng iba't ibang tao at tungkol sa pagbabagong nakamtan nila dahil sa mga aral ng Panginoon. Bukod sa telebisyon, ilang beses na ding lumabas sa mga simbahan si Connie para ibahagi sa maraming tao kung paano binago ng Diyos ang kanyang buhay. Naging makabuluhan ang mga bagay na ibinabahagi ni Connie. Marami siyang pinagdaanan pero kahit na ganun, pinakita niyang walang imposible sa Diyos. Kahit anong nangyaring pagsubok kay Connie, lahat ng iyon ay lalampasan ng aktres dahil sa biyaya ng Panginoon. Ika nga niya, I am a miracle of God. I am a walking miracle of God. Ayon kay Connie, lumaki siyang masayahin at maraming kaibigan. Tulad ng maraming tao, malaki ang pangarap ni Connie para sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero hindi niya akalain na mag-iiba ang lahat. 18 years old lang si Connie nang siya ay pagsamantalahan ng isang lalaki. Hindi na niya ito sinabi sa kanyang pamilya. Natakot kasi si Connie na baka pag nalaman ng kanyang tatay ang nangyari sa kanya ay may magawa itong masama. Posible umanong ang tatay pa niya ang makulong. Ayaw na rin niyang masira ang kanyang pamilya dahil sa kanyang naranasan. Ipinagpatuloy ni Connie ang kanyang buhay kahit na may madilim siyang pinagdadaanan. Matapos niyang makagraduate ng kolehiyo, doon na nagsimula ang karera ni Connie sa showbiz. Isa lang yan sa mga pagsubok na naranasan ni Connie. Hindi niya din naiwasan noon na magtanong sa Panginoon kung mahal pa ba siya nito. Makalipas ang 1 taon na in love si Connie sa isang lalaking 8 taon ang tanda sa kanya at sila ay ikinasal. Ngunit makalipas ang 8 taon, natapos ang relasyon nila at naiwan kay Connie ang 2 niyang mga anak. Sa tingin ni Connie, kaya hindi naging maayos ang takbo ng kanyang relasyon ay dahil mababa ang pagpapahalaga niya sa kanyang sarili. Para kay Connie, ang dahilan nito ay dahil sa nangyari noon sa kanya nang siya ay 18 years old pa lamang. Sobra kasi siyang na-insecure at tingin niya ay may kulang pa sa kanya. Inisip ni Connie noon na isang bagong relasyon ang kanyang kailangan para siya ay mabuong muli. 1 taon matapos ang hiwalayan ni Connie at ang kanyang asawa, may nakilalang bagong lalaki si Connie. At ito nga ay si Vic Soto. Naging mabuting magkaibigan ang dalawa at kalaunan ay naging magkarelasyon.
Magkasama sila noon sa segment nga ng Eat Bulaga. Subalit hindi pwedeng ituloy ng dalawa ang kanilang relasyon dahil kasal na ang lalaki. At makalipas ang panahon, nagkaroon ng anak sina Connie at Vic na si Vico. Akala noon ni Connie magiging maayos ang lahat pero hindi nangyari iyon. Ito ay dahil walang katiyakan ang lahat. Sa panibagong pagsubok lalong nalugmok si Connie. Akala niya makakabangon na siya subalit hindi pala. Lalo siyang na-insecure para sa kanyang sarili. Naging balisa, depressed at naisip noon na tapusin na ang kanyang buhay. Nagising mula sa katotohanan si Connie at ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang buhay sa harap ng kamera. Pero hindi kayang itago ni Connie ang totoo niyang nararamdaman kahit pilit niyang ngumiti sa mga programa ng telebisyon kung saan siya lumalabas. Nakita ng mga kaibigan ni Connie ang problema ang kinakaharap niya noon. Laging ipinagdadasal si Connie ng kanyang mga kaibigan at umaasa sila noon na isusuko ng aktres ang kanyang buhay sa nag-iisang makakapagligtas sa kanya. Ang Panginoong Diyos. Ang pagbabago. Doon na napagtanto ni Connie na tama ang mga tao sa kanyang paligid. October 2, 1990, nakita na lang ni Connie ang kanyang sarili na papasok sa isang simbahan. Noong una, nasa isip ni Connie na sumama lang dahil siya ay naimbitahan ng kanyang kaibigan. Say hello to the person to your left, to the person to your right, person in front of you, whatever. So ako naman, nakaganito. So somebody will say, "Welcome, Sister Connie. Welcome, Sister Connie. Welcome, Sister Connie." And then defensive. Defensive si Constancia. Kasi sinasabi ko, I'm here because it's Helen's birthday. Suplada. Doon ay nakinig siya kasama ang marami pang tao sa isang lalaking nagsasalita sa harap. Ibinahagi ng lalaki sa kanila kung ano ang mga mabuting ginawa sa kanyang buhay ng Panginoon. Tapos nag-preach na. Oh my. Alam niyo yung feeling? Ano man pinagsasabi nitong nagpipreach na to? Tinatamaan ako. Sinabi ni Helen lahat ng buhay ko? Or machismis ito, nanonood ng TV? Nanonood ng mga gossip shows? Alam ang buhay ko? Ganun ang feeling ko, di ba? How many of you know what I'm talking about? Nakinig noon si Connie sa lalaki dahil gusto niyang malaman kung paano nga ba nabago ang kanyang buhay. Ayon sa lalaki, minsan ang buhay niya ay walang saysay, halaga, at yung tipong patapon na. Pero nang madiskubri ng lalaki ang Panginoon, nagbago ang lahat. Bago bumalik ang lalaki sa kanyang upuan, sinabi nito na, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." Matthew chapter 11 verse 28. Kikinig lang ako. And then, somebody came to testify. And he said, "The Lord is saying, come to me, all you who are weary and heavily laden, and I will give you rest." I couldn't help it. I started crying, weeping, because I was tired. So tired. Tired from all the problems. Tired of work. Tired of life. I was just coping, thinking of my 3 children. Like, Lord, pagod na ako eh. Ayoko na. So I ran up, went in front, went down on. When I heard that verse, "Come to me all you are weary and heavily laden, I will give you rest," I raised my hands up. And I said, "Lord, I surrender." Doon na hindi na paggilang maiyak ni Connie at nare-realize niyang pagod na siyang ipakita sa mundo na siya ay maayos at masaya. Kahit sa katotohanan ay hindi naman. Nagdasal si Connie sa Panginoon na siya ay patawarin sa kanyang mga kasalanan.
Nakiusap siya sa Panginoon na pumasok sa kanyang puso at ipakilala sa kanya ang tagapagligtas. Isinapuso din noon ni Connie na namatay si Jesus sa krus para sa kanya. Nakiusap si Connie sa Diyos na siya na ang magkontrol sa kanyang buhay at humingi siya ng tulong sa Panginoon para tumalikod sa kanyang naging mga kasalanan. Tuluyang isinuko ni Connie ang buhay niya sa Panginoon. Unti-unti namang dininig ng Panginoon ang panalangin ni Connie. Nakita niya ang biyaya at awa ng Diyos sa kanya. Ibinalik ng Diyos si Connie sa mundo at pinagaling ang kanyang puso. Sa buhay na walang kabuluhan at puro kaguluhan, ang Diyos ay naglagay ng kaayusan sa kanyang buhay at isang malinaw na pangitain para sa kanyang hinaharap. Itinuro sa kanya ng Panginoon ang kahulugan ng biyaya at nasaksihan niya kung paano siya patuloy na binago ng kapangyarihan ng Panginoon. Dahil dito, pinili niyang sundin ang Diyos at wala ng iba kahit ano pa ang kapalit. I surrender my life to you. Do with me what you want to do. Use me however you want to use me. Matapos magbalik loob sa Diyos, nagkaroon uli ng panibagong pagsubok si Connie. Maliban sa mga problema niya sa mga naging karelasyon, naranasan ng aktres na malagay sa panganib ang kanyang buhay. Sumailalim si Connie ng 8 surgeries at kasama na dyan ang 3 cesarean nang ipinanganak niya ang kanyang mga anak. Sa edad na 11 years old, naranasan na ni Connie ang una niyang surgery. Bukod doon, ng taong 1996 ng December, na-diagnose si Connie Reyes na siya ay may malignant thyroid cancer. I've had 8 surgeries, including my 3 cesarean operations. Veterana sa surgery. At age 11, I had a tonsillectomy. At age 14, I had an appendectomy. And then I had my 3 cesareans. Or even before that, I had a cyst at my back that had to be operated on. And then in 1996, I was diagnosed to have malignant thyroid cancer. Isang araw, napansin ng teacher ng isa sa mga anak ni Connie na tila hindi mapakali ang bata. Sinabi ng teacher ang kanyang napansin kay Connie. Kinausap ni Connie ang kanyang anak at sinabi nito na alam niyang may sakit ang kanyang nanay. My kids were very young at that time. The youngest, if I'm not mistaken, was 6. I mean, I don't want to do the computation right now, but about that time. And his teacher told me that he was just always walking around the classroom. So I had to talk to him and sit him down and tell him, ask him, what's wrong? What's the matter? And then he said, Mama, they said you're sick. And then I said, yes, so do you know what I'm sick of? Do you understand? Yes. Cancer? He went like that. Then he looked at me and then I said, do you know what cancer means? And he said, that you're gonna die. My heart broke. Even now as I recall it and see his face, I can see his face. All of a sudden as he said that, his tears dropped. Naiyak na lang ang aktres nang sabihin ng kanyang anak na alam niyang pwedeng mamatay ang kanyang nanay dahil sa sakit nito. Subalit pinatahan ni Connie ang kanyang anak at sinabing, Anak, papagalingin ako ng Diyos. Marahil, hindi lahat ay aware sa sakit na ito ni Connie at ako ay nagulat na siya ay nagka-cancer. Pero alam niyo ba kung ano ang mas nakakagulat? Nagkatotoo ang kanyang mga sinabi dahil sa paniniwala niya sa Panginoon. Gumaling si Connie sa kanyang sakit na cancer. At ang mas nakakamangha pa, hindi siya sumailalim sa chemotherapy at radiation. Hindi din pumayag si Connie sa radiation dahil alam niyang mawawalay siya sa kanyang anak. Then I just hugged him and said, but God can heal me, son. And guess what? Truly, God
healed me. I did not go through chemotherapy. I didn't have to go even through radiation. It was a choice. I said, if I had radiation at that time, I would be separated from my children. Bukod sa malignant cancer, inoperahan si Connie para tanggalin naman ang 2 tumutubong tila bukol sa kanyang matres. At kahit na ganon, ipinagpatuloy ni Connie ang pagtatrabaho dahil kailangan niyang buhayin ang kanyang mga anak. Patuloy na nanalangin si Connie na sana siya ay gumaling dahil napakabata pa ng kanyang mga anak. Hindi naman siya binigo at sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Ang dasal ng kanyang mga anak at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ibinahagi ni Connie ang kanyang karanasan sa maraming tao at ipinahayag ang salita ng Panginoon. Ayon kay Connie, napakalakas ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ika niya, prayer changes all things. Tayo daw ay magdasal sa lahat ng pagkakataon at hindi lamang sa kung kailan nating naaalala ang Panginoon. Patuloy tayong magdasal araw-araw at makiusap sa Panginoon. Miski sa napakaliit na bagay, dapat tayong manalangin. Sinabi din ni Connie na ang pagdadasal ang maglalabas sa totoong kapangyarihan ng Diyos sa mundo. Maniwala tayo na walang hadlang sa mga idinadasal natin sa Panginoon. Bukod doon, kailangan nating tanggapin ang Panginoon sa ating buhay. Ipagdiwang natin na tayo ay mahal ng Diyos at napakabuti niya sa ating lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili sa atin magpakailanman. Dagdag pa ni Connie, hingin natin ang tulong ng Diyos kahit na maliit o sa malaking bagay. Hindi yung kailangan lang tayo may pinagdadaanan na mabigat ay doon lang tayo lalapit sa Kanya. Ayon pa kay Connie, may isang pagkakataon na hihingi siya ng tulong sa Diyos para lang tumigil ang ulan. Sa nangyari ngang ito, pagdating niya sa kanilang bahay, tumigil ang napakalakas na ulan. It was raining and I was driving, and I knew that no one was going to open the gate for me at that time that I was going home. So I knew I was going to go down and open the gate myself. Oh my. So, malakas ang ulan, ha? Hindi lang basta ulan-ulan. I said, oh Lord, now already like in the street near our village. I was gonna, that street almost to entering the gate. I said, Lord, please naman. Let the rain stop so that by the time I'm already in the street of our gate of my house, Lord, wala nang ulan. I know parang it's impossible, pero di ba nothing's impossible with you? Ganun ako makipag-chika kay Lord, kala nyo ba? Pero pag may problema rin ako, Lord, bakit? Hindi ba lang? Dramatic, no? So tumigil talaga yung ulan as I was approaching our house. O di ba, as in walang ulan. As in wala kahit shower, kahit drizzle. That's why be bold. Be bold in praying. It's okay. The worst thing that will happen is that He won't answer your prayer. Be bold. Try lang. Try lang. Because if it's time, if what you're asking for is something that He really wants to give you and it's time and you're ready for it, go. Kung tayo ay nananalangin, madalas ibinibigay ng Diyos ang ating kagustuhan. Pero kung hindi man, tinuturuan niya tayong maghintay. Alam ng Diyos ang tamang oras para ibigay sa atin ang isang bagay. Habang tayo ay nag-aantay, marami tayong matututunan na aral mula sa Panginoon. Ang isa pang natutunan ni Connie ay ang magtiwala sa Diyos ng buong puso. May pakialam sa atin ng Diyos kaya huwag tayong mag-alala sa anumang bagay. Hindi tayo iiwan ng Diyos kahit kailan at lagi siyang nasa ating tabi. Dapat din ay huwag tayong mag-atubili sa kahit anong bagay. Ugaliin nating paggising sa umaga ay magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng bagay na ibinibigay niya sa atin araw-araw. Sa mundo na walang perpektong tao, hingin natin ang gabay niya para magawa natin ang mga bagay na ating minimithi. But if it's not yet time, then He will let you wait. And in the waiting comes many, many lessons.
Do you know that while you're waiting, ay singles? And not just for the singles, also waiting for something, an answer to God's prayer about work, about family. Alam nyo, in the waiting, so many things are being taught us. Ay nako, minsan ang sakit-sakit. Pero parang, sige na Lord, I submit to you. Lord, I just embrace whatever you're doing or whatever you want me to do, because I also know if I don't embrace it, and you resist it, and you go the other way and disobey, what's gonna happen? It will take you long. Oh, it will take you longer where you are. Paulit-ulit yan. Hanggang matutunan mo yung lesson that God wants you to learn. Naniniwala ako na ang problema ay parte ng buhay. Natandaan na laging nandyan ang Panginoon at nakaalalay sa atin. Huwag mawala ng pag-asa at laging magdadasal. Hindi man ibigay ng Panginoon ang lahat ng ating kagustuhan, tandaan, mas mayroon siyang magandang plano para sa atin. At kung wala ka pang natatanggap ng mga sagot sa iyong dasal, remember that God is working behind the scenes. My dear brothers and sisters, I am a living testimony of the goodness of God, of God's amazing grace. Physically, you'd think, how is she able to manage to do all the things she's doing? Only by the grace of God. Only by the grace of God.